Guys, kailan mo, ani? Akong lulu. Joke. Ingon siya, your house is not an asset. Kabalo mo nga, ang Facebook na to, pwede pod mahimong digital asset. That's why I personally look at content creation differently. Wala gid ko nag-post lang para malingaw. So while ang ubang tao nga, gasige lang og scroll sa ilang Facebook, why not build something while nasab ka diha? Because in this digital age, sometimes ang asset nga imong gi-build karon is not sitting on a piece of land. Dili di ay kinahanglan nga ang asset nato perming naa sa yuta. Pwede po di ay siya sa screen. Karon, ang cellphone, dili na lang siya pang scroll, dili na lang siya pang chismis, o kamang pangtanaw kung kinsa ang review sa imong story. Pwede po di ay na siya pang build og asset. Ang uban nagtukod og balay sa ilang yuta. Ikaw nagtukod ka og computer sa imong cellphone. Munang ayon sige scroll guys, dili na ta sige scroll guys. Kay basta ang imong cellphone nga gigunitan karon, mauday na ang unang lote sa imong digital business. Hi guys. I'm back. Guys, kailan mo ani? Mo ni siya si akong lulu. Joke, bitaw. Si Robert Kiyosaki bitaw ni guys. Sa mga wala pa kailani, siya ang authors ani nga book, Rich Dad Poor Dad. Dato nga papa o pobre nga papa. So aside sa author siya ani nga book guys, entrepreneur po day ni siya. Dayon investor o financial educator nga nakapag-usab sa way sa daghang tawo sa pagtan-aw sa money and assets. Na siya sa una kanang controversial nga idea ba nga ingon siya, your house is not an asset. Imong balay daw is dili daw na asset. Daghan ang nibash niya anak kay para sa ordinary nga definition, ang balay nga imuha is asset man gyud na. Pero ang point ni Kiyosaki kay lahi iyang definition. Para niya, asset is something that puts money into your pocket while liability takes money out of your pocket. So meaning, kung nakapagawas kag kwarta sa imong bulsa, liability na siya. So kung nakay balay nga imong gipuy-an, pero every month ikaw ang mugasto sa maintenance, insurance, taxes, utilities, ug uban pa. Sa iyang cash flow nga perspective, dili pa daw na siya income producing asset. Pero kung naa daw kay property nga imong giparentahan, ug after all the expenses, nakay positive cash flow, then that's an income producing asset. So ang lesson, dili pa sabot nga ayaw palit og balay. The bigger lesson is to learn distinguish between something that looks valuable and something that actually produces cash flow. And mao ni ang pinakanindot nga part guys, na ako i-share. Kabalo mo nga ang Facebook na to pwede pod mahimong digital asset. Pero dili tungod kay naatay Facebook account, asset na dayon na siya. But kung sige kag create og valuable content, nag-build ka og audience, nag-build kag trust,